Okay, sige. Nakapasok na ako dyan. Nakapasok mo. Okay, sige. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko, sa banal na gawain na tinatag ng ating Panginoong Kristo. Ang Divine Power Prayer Healing Community. At mga kapatid, sa panahon natin ito na hirap ng buhay ang inaabot ng mga tao, kaya pagsikapan natin, kapatid, na lalong sumunod tayo sa mga bilin. Sikapin natin na ang mga bilin ng Diyos na itinatak sa ating puso, iginuhit sa ating isipan, ay tunay na magampanan natin, kapatid. At yung pagmamahalang tapat para maingatan tayo ng Diyos. Sapagkat yung salot na kumakalat, salot po yan kapatid, na kumakalat, kapatid, gawa-gawa yan ng kalaban ng Diablo. Kapatid, kaya katulad ng mga bilin itinatak sa inyo at pinaunawa, tunay na sundin po natin. Alam naman natin sa mga biling pinagkaloob na ang sanlibutan, ang mundo ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Sa ngayon. At ang Panginoong Kristo na tinatawag na Savior ay darating pa lamang. Darating pa lang. Pero ang namamayagpag na ngayon ay ang kalaban ng Diablo. At yung po'y kapatid din nakalagay nga sa 5:19 ng unang sulat ni San Juan. Kapatid, yun po pinaunawa. Kaya nga, kapatid, ba't marami pang paghihirap ang aabutin ng mga tao? Marami pang paghihirap. Pero yung mga ibinigay sa atin, kapatid, para maunawa natin ang katotohanan at sumunod tayo, kapatid, paniwalaan natin. At ang katotohanan, ang Panginoong Kristo, yung mga bili niya, salita niya, gawin na po natin, kapatid, para maingatan tayo ng Diyos, pati ang ating pamilya. Ang hinihingi lang, kapatid, ang hinihingi lang sa ating kapatid, magmahalan po tayo. Magmahalan. Kapatid, magmahalan ng tapat. Lalo-lalo, kapatid, sa loob ng ating tahanan, upang yung panggugulo ng kalaban ay mapigilan. Sapagkat ang layunin ng kalaban ng Diablo, ni Satanas, mag-away-away ang pamilya, mag-away-away ang tao. Kapatid, pero yun kontra yun sa bilin ng Diyos na tayo po'y magmahalan. Kaya nga, mga kapatid, bagamat bawal pa, kapatid, ang magtipon-tipon. Bawal pa, kapatid, ang gathering na ganyan, kapatid. Pero kung kapatid kayo ay nakakapit sa pag-asa, na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos, kapatid. Pinitulot ng kapatid na tipunin tayo ngayon. Pero ang ibigay sa inyo ang mga pagkapala ng Diyos na maingatan kayo. Kahit sundin po natin, kapatid. At muli, kapatid, binabati ko kayo ng, kapatid, kapayapaan mula sa ating Panginoong Kristo ay maghari sa inyong puso, sa inyong tahanan. Amen? Amen, kapatid. Kaya na't mga kapatid, alalahanin nyo ang itinanim sa inyong puso. Alalahanin nyo mga nadinig nyo ng mga bilin. Alalahanin nyo nakita nyo paghihirap na nangangasiwa para lang makasunod sa mga bilin ng Diyos. Kapatid, yun po pinaunawa. Kaya sundin nyo mga bilin, kapatid. Malapit na pong tapusin ng Diyos. Malapit na pong tapusin ng Diyos ang mundong ito. Malapit na po. Ipinaunawa naman sa inyo yan, kapatid. Na maglalaglagan na mga bituin sa langit ayon sa Panginoong Kristo, at yun sa Marcos 13, talata 25. At sabi naman, kapatid,
Pinaunawa naman ni San Pedro, kapatid, sa ikalawang sulat, sa 3 kapatid, na matutupok na po. Matutupok na po ang araw, kapatid. Yung mga bagay na di nakikita, doon natin ituon. Mga kapatid, doon natin ituon ang ating kapatid na paningin sa mga bagay na di nakikita. Alam niyo ba kung bakit, kapatid? Sapagkat yung mga bagay na nakikita na yan, mawawala na po yan sa pagsabog ng araw, sa paglalaglagan ng bituin sa langit. Kaya nga, kapatid, ang atin pong intindihin ay kung paano po tayo, kapatid, mapapalapit at makabilang na makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Sapagkat yung langit at lupa sa ngayon, mawawala na po yan. Papalitan na po yan ng bago. Kapatid, kahit yung mga aral at turo na pinaunawa sa inyo, huwag kayong padadaya, kapatid, sa ibang mga mangangaral. Aral ng dyablo ang nakakalat sa mundo. At yung pinakalagay, kapatid, sa unang sulat kay Apostol Timoteo, Kapitulo 4. Kapatid, yun po pinaunawa. Sige po, atin pong basahin yung kapatid, kay Apostol Timoteo. Kay Apostol Timoteo, unang sulat sa Kapitulo 4, kapatid. Kapitulo 4. Ito po ang sinasabi, kapatid, at nakalagay po naman yun dyan sa screen, di po ba? Kapatid na hari, di ba? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. At kapag big letter E, Espiritu Santo. Kaya ganun din, kapatid. Kapag kayo nagte-text, gagamit kayo ng salita Diyos. Big letter D. Pag small d ang ginamit, kapatid, Diyos-Diyosan po yun. At Espiritu Santo, big letter E. Yung Espiritong masama, small e. Kapatid, kasi andun yung distinction. At maging matalino po tayo para na sa ganun, kapatid. Ang makakadinig ng ating sinasabi, ang makakaunawa. At matuturuan silang mabago buhay po nila. Kapatid, yun po pinaunawa. Kaya nga sinasabi po diyan, kapatid, na sa huling panahon, iiwan ng ilan ng pananampalataya. At mga kapatid, liwanagin natin to. Tayo nasa lumang panahon na. Nasa lumang panahon na tayo, kapatid. Nasa lumang panahon na tayo. Ito, kapatid, susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Isipin nyo, kapatid, nakasulat yan. At dahil sa palilinglang ng mga sinungaling na ang mga budhi nila, ang budhi ay merong may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Yan po, kapatid, Kaya lahat ng aral at turo na nakakalat sa labas, turo po ng dyablo yan. Liban lamang, kapatid, sa banal na gawain ng Diyos na itinatag niya. At hindi lang dito sa Pilipinas, sa 4 na sulok ng mundo meron siyang itinatag. Kaya sundin nyo, kapatid, ng mga bilin. Maraming paghihirap ang aabutin ng tao. Pero mga kapatid, ang nasa banal na gawain ng Diyos sa divine power, hindi po kayo hindi kayo magagalaw. Yun po pinaunawa, din ang pangako ng Diyos. Ang nais lang ng Panginoon Diyos, kapatid, ang maging tapat tayo sa Kanya. At yun ay nakalagay naman, kapatid, sa 5:18,
ng unang sulat ni San Juan sa 5:18. Kapatid, at yung sa 5:18, ito sabi kapatid, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi mapapatuloy sa pagkakasala. So, lumayo tayo sa mga maliit masama sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi itong mahalagang pagbibilin at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Ang nasa Panginoong Jesucristo hindi pwedeng galawin. Kaya kung nakakalat mga kapatid, yung mga salot na yan kapatid, hindi po pwedeng galawin tayo. Kahit makita nyo kapatid, sa inyong pakikiisa, COVID, kapatid, kung pinitulutan man ang basta inyo nagka-COVID, pero kapatid, pag bibindisyon na tatanggapin sa bindisyon, gumagaling po agad. Nawawala agad. Sikapin natin kapatid na sumunod. Iingatan tayo ng Diyos kapatid. Okay na kapatid. Kaya nga mga kapatid ko, sundin yung mga bilin. Kapatid. At yung mga sakit at karamdaman, alam niyo kapatid kung saan po galing yun. Kaya nga instant healing ang binibigay po sa inyo mula sa ating Panginoong Jesucristo at namamagitan na nangangasiwa para ipaunawa sa inyo kapatid na walang kinalaman ang pagkain sa sakit ng tao. Walang kinalaman. Sikapin nyo sumunod kapatid para pangalagaan po kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos kapatid. Ngayon nga sinasabi kapatid, ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa ikaliligtas ng mga tao. Pero hindi lahat kapatid ay ililigtas. Yung susunod lang sa Kanya. Kapatid, kahit sundin yung mga bilin. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang dakilang Diyos, kapatid. At hindi nakalagay po yan sa pahayag. Kapatid, i-highlight, i-jot down yung mga mahalagang bilin na yan. Kapatid, sapagkat may nagtatanong sa akin, kapatid, na pwede ko ba mamalaman, i-jot down yan, kapatid, at yan ang paglilinilayan nyo. Kapatid, katulad din po, kapatid, dito sa 22:12 at 13 ng pahayag. Nakalagay po diyan kapatid na ang Panginoong Jesucristo, kapatid, ano sabi niya? Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Siya ang makapangyarihang Diyos, kapatid. Siya yung Ama, siya yung Anak, siya yung Espiritu Santo. Yan po yan kapatid. At kaya nga nakalagay yan sa huling page na, sa huling pahina ng Bagong Tipan, sapagkat mga kapatid ko, itinago yan ng Diyos. Kaya ang pinaunawa po sa inyo kapatid, ito yung mga lihim ng Diyos. Sundin nyo kapatid, para pangalagaan kayo ng Diyos. Katulad yung kapatid na itinuturo din sa atin kapatid, dito kapatid sa kapitulo 6 ng San Mateo, sa kapitulo 6 ng San Mateo, kapatid, talata 5, ito kapatid, tinan nyo sa kapitulo 6, talata 5, dito lamang kapatid, nakasalingit dito, nakasingit, na kapag mananalangin kayo, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag kayong tumulat sa mga mapagpaimbabaw. Ano ba ang bilin kapatid? Ang sabi kapatid, mahilig silang manalangin ng patayo. At hindi sa mga sinagoga. Sa mga templo, sa mga kapatid, sa bahay dalanginan, mahilig silang manalangin ng patayo. At yung nakatayo na panalangin na yan, mga kapatid, ay
mapagpaimbawa. Sa Ingles, kapatid, hypocrites. Pakitang tao. Kapatid, yun po pinaunawa dyan. Sundin niyo mga bilin, kapatid. At iingatan kayo ng Diyos. At kasunod pa rin dyan, kapatid. Tinan niyo, kapatid, ha? Ito pang bilin, kapatid, At sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Kaya pakitang tao, Ito ang bilin, kapatid. Sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. At dito sa 7, kapatid, o sa 6, 6, kapatid. Ngunit kapag mananalangin ka, ito rin tinuturo, kapatid, ha? Kapag mananalangin ka, itong bilin, pumasok ka sa iyong silid at saka ka manalang, isara mo ang pinto at saka ka manalangin sa iyong amang di mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo na lihim. Dito lang, kapatid, sinasabi, kapatid, na kapag magdadasal, isarado pinto, pero hindi ikakandado, hindi lalak, sarado lang. Kapatid, para kung merong humahanap sa inyo, ate, kuya, nanay, tatay, at nakita nagdadasal kayo, kasi mabubuksan naman yan, di ba nakalak? Kapatid, igagalang mo na rin na nanalangin kayo. Kapatid, yun po pinaunawa doon, kapatid. At saka ka manalangin sa iyong amang di mo nakikita at gagantihan ka ng iyong nakakakita ng kabutihan ginagawa mo nilim. Sapagkat kabutihan yung ginagawa ng isang tao kapag siya pinagdadasal. At sa pagdadasal, kapatid, kailangan po'y nakaluhod. Yun po pinaunawa doon. At ito rin ang bilin, kapatid. Kung wala man kayong altar sa bahay na pagdadasalan, kapatid, ibukas niyo ang bintana at doon kayo humarap. Sapagkat sa bintana, makikita niyo ang langit. Ang Diyos ay nasa langit. Amen? Amen, kapatid. Yun ang pinaunawa. Kaya nga, kapatid, kaya tinatalakay po natin itong mga bagay nito, kapatid, para mabigyan diin na itong panalangin, kapatid, ito pang bilin sa 7. Tingnan, kapatid, na sinasabi pa dito sa 7, kapatid. Sa pananalangin ninyo, kapatid, kasi ang iba hindi nagdadasal ng Ama namin, di po ba, kapatid? Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Nang akala nila, ang akala nila, pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag nyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Kapatid, so ganito yung, kapatid. Kasi yung katulad ng mga nila, yung mga salita po nila na ang hawak-hawak po nila na katulad ng mga Arabo, ang hawak-hawak po nila ay yung mga butil na akala mong bunga ng ipil-ipil. At kung manalangin po sila, ganito po yun. Ganun lang po siya. Nakita ko po yun. Kapatid, nakita ko po yun. Ngayon, ito po yung, kapatid. Kasi nung minsan, kapatid, nung araw pa, na marami pumupunta mga Arabo nga dito para sa mga recruitment, mga anong yan, naisama na ako ng isang kaibigan sa appointment niya, kausap niya Arabo. Pero nakita po muna namin nagdadasal sa kwarto sa loob ng hotel. At nakita ko po yun. Ngayon, yung sinasabi, kapatid, na kapatid, saka ka manalangin sa iyong di mo nakikita, kapatid. Ito, wag kang gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil.
Ngayon, ito pong maliwanag dyan eh. Kapatid, kung babasahin po nilang maigi yan, itinuturo na rin ng Diyos kung papaano magdadasal. Kapatid, kasi makaka-encounter kayo kapatid ng mga sasalungat sa ginagawa natin eh. Nang akala nila sila ang tama. Pero ito maliwanag kapatid na nakalagay dito eh. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Ganito kayo mananalangin. This is how you will pray. O, itinuturo kapatid kung paano magdadasal. At itong Ama namin na itinuro ng Diyos, kapatid, kumpleto po itong panalangin. Kaya nga ang tawag po dito, the Lord's Prayer. Kapatid, kumpleto po ito at kapatid, napakabisa po nito. Napakalakas pong panalangin nito. Kung meron nga kapatid na anak mo naglalakad, lalaki ba niya babae, dadaan niya sa mga magugulong lugar o mga halangang bituka nang sasabihin pa na iba nun magdaan niya babae, re-repin natin ha. Paano na kung magdadaan din yung anak mo dalagita? O yung anak mo binatilyo? Alam niyo ba kapatid, kapag nagdadasal, kapag naglalakad, at tuturuan natin ng ating pamilya, naglalakad, habang naglalakad na nanalangin ang Ama namin, wala silang makikita po. Hindi lang makikita yung anak ng naglalakad. Lulukob ang Espiritu Santo. At makalalampas sa mga lugar na peligro na hindi nila nakikita. Amen? Amen, kapatid. Kaya naman kapatid, sikapin natin na tayo makasunod sa mga bilid. Kasi alalahanin ninyo sa mga ginagawa po natin, nagawang mali ng magulang, nadadamay pong anak. Kaya nga't mga kapatid, yung mga lihim, lahat ng lihim ninyo, ay ilabas na po yung lahat, aminin nyo sa Diyos. Sapagkat sa lihim, hahatulan ng Diyos ang mga tao sa mga lihim na nakatago sa kanila. At alam niyo kapatid, ang mga nakatagong lihim na yan, kapatid, puro maliit, puro masama yan. At yun yung nakalagay sa 2:16 ng Roma. Kapatid, babalikan po natin itong itong sa San Mateo. Pero yung sa Roma, ito po yun eh. Sa 2:16 ng Roma, ito kapatid, ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw, at hindi sa araw ng paghukom, na ang mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yun sa mga lihim kapatid na nakatago. At kaya nga mga kapatid, sundin yung mga bilin. Lahat kapatid, para maging malinis na po ang inyong mga puso. Kapatid, kaya nga kapatid, sa mga nagagawa ng magulang, damay ang mga anak at kapatid, pagsikapan natin kapatid, na yung mga bini na Diyos masunod na po natin at pagsisihan para na sa ganon, kapatid, hindi na madamay ang mga anak sa mga mali natin na gawa ng magulang. At ito rin pati ng bilin, kapatid, total pinag-uusapan ng magulang at ang anak. Alalahan nyo kapatid ang pinabibili ng Diyos, kapatid, na ang magulang nawawala, puputol. Ang magulang, ito kapatid pinabibili, itutuloy ito siya sabi kanina, ang magulang, ang dapat
Tandaan ito kapatid ha. Ito po pinabibili ng Diyos sa atin. Ang magulang ang dapat naghahanda para sa anak. Kapatid, ang magulang ang naghahanda para sa mga anak. Yan ang pinaunawa, kapatid. Hindi yung ang anak ang maghahanda sa magulang. At yan ang nangyayari na ngayon sa salibutan. Anak ang naghahanda sa magulang. Ang dapat, kapatid, magulang ang naghahanda sa anak. Yung po mga pangangailangan. Kasi kapag ang anak ang naghahanda para sa magulang, kapatid, mas mataas na boses ng anak. Ang magulang na kapatid ang sumusunod sa anak. Hindi ang anak ang dapat, hindi po ba ang anak ang dapat sumusunod sa magulang? Yun ang pinaunawa. Kapatid, kasundin yung mga bilin. Mahal na mahal kayo ng Diyos, kapatid. Kaya yung mga aral at turo, katulad ng yung mga sakit at karamdaman, kapatid, alam na po ninyo, kapatid. At kaya kung man din ibinibigay sa inyo, kapatid, ang aking cellphone number, kapatid, para sa mga problema po nyo, masakluluhan kayo, pwede nyo po akong tawagan. Kapatid, at kaya pong ipagkaloob sa inyo ang bendisyon na lilinis sa inyong puso. Kat ang sakit at karamdaman nyo, kapatid, ay mapapawi. Amen? Amen, kapatid. Ngayon, balikan po natin ito, kapatid, kanina yung sa 6:9 na, nang sabi ng Panginoong Kristo, kapatid, ganito kayo mananalangin. Ito, maliwanag ang tinuro dito. Pero ang sanlibutan, hindi po ito dinadasal. Itong Ama namin. Kapatid. At ang bilin na bilin din, huwag itong kakantahin. Ang ginagawa naman, iba kapatid, kinakanta po nila. Meron namang hymno, may salmo. May mga awitin para sa papuri. Pero hindi po ito. Ito po'y kapatid, dadasalin ito ng taimtim. At kahit ito paulit-ulit, kapatid, na pinadasal, kaya nga, pinalalanan kay kapatid, yung panalangin sa mga oras ng mga bilin, 3:00, siyam na Ama namin, 6:00, siyam na Ama namin, 9:00 ng gabi, 27, at ang mahalaga pa, ang mahalaga, kapatid, ay yung 81, 81 na Ama namin bago matulog. At sakripisyo po talaga yan. At 81 din na Ama namin pagkagising. At alam niyo ba, kapatid, yun ang magpapatibay sa inyo ng pananalig. At alam niyo ba, mga kapatid, damay dyan ang ating mga pamilya sa inaalay na panalangin. At kung loloobin ng Diyos, kapatid, sa isang Ama namin, isang kaluluwang ligaw, kapatid, ang mailigtas, kapatid. Hindi po pinaunawa. Kaya sundin yung mga bilin. At sa panalangin, kapatid, na itinuturo sa atin, kapatid, na nakalagay dyan, kapatid. Kapatid, ito, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw ang maghari sa amin. Sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa nakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Amen. Amen, kapatid. Purihin ng Diyos, kapatid. Kaya nga nakita nyo, kapatid, dito, kompleto na po itong panalangin na ito.
At ang pagkakaiba po ito ng itinuturo sa simbahan, ito po yung nakalagay po naman dyan sa 6.9 na San Mateo. Kapatid, ang sa lumang simbahan na tinuturo na bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. Kapatid, ang tinuturo dyan, ang paghingi ng kapatid, ng pagkain ay para sa araw na ito. Yung bukas, ano bilin, kapatid? Manalangin ka uli. Kapatid? Amen? Amen, kapatid. Yan ang pinaunawa. This is complete prayer, kapatid. Yung unang kapatid, unang saknong kapatid, pagpupuri sa Diyos yun. Kapatid, yung ikalawa kapatid, na saknong kapatid, yung ikalawa ay yung hinihingi mo naman. At yung pangatlo na in an open and closed parenthesis, ang nagturo niyan ang Panginoong Kristo. Pero itong nasa sa yung sapagkat iyo ang kaharian, kapatid, ay itinuro na po yun ng mga apostol para naman purihin ang Diyos, para itaas ang Diyos. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Yun po pinaunawa. Kapatid, kahit sundin yung mga bilin, ipinaunawa po lahat yung mga yan para maingatan po tayo ng Diyos. Yung mga kapatid na mga naunang mga habilin kapatid, susundin nyo. Ito magpapatibay sa inyo. Kapatid, at sa tuwi-tuwi ng may nararamdaman, may masakit sa iyo, kapatid, para mapawi po agad, Panginoon, nagkasalanan po ako, patawad po. Sapagkat may mga bagay na ang isang tao pinagkakasala na hindi niya alam. Pero kung lagi ka, kapatid, umingin ng kapatawaran sa Diyos, kapatid, lilinisin ng Diyos ang iyong puso. Kapatid, hindi yung pag may nararamdaman ka, tapos sasabihin mo, bakit kaya? Ano kaya wala naman ako nagawang kasalanan? Mali yung kapatid. Sapagkat ang isang tao, sa tingin lamang at sa isip lamang, pwede kang magkasala. Pero kung mamumutawi lagi sa bibig mo, ang pagiging ng tawad sa Diyos, ang papuri sa Diyos, kapatid, mananatiling malinis ang puso mo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Amen. Amen, kapatid. At sundin yung mga bilin. Mahal na mahal kayo ng Diyos, kapatid. Yung mga bilin pinabibigay, kapatid. Kaya nga, itong mga sakit sa hindi na po natin papaliwanag na po lahat yan eh. Kapatid. At katulad ng mga high blood. High blood, kapatid. Hindi yung tatawag, kapatid. Ganito. Intindi yung maigi, kapatid, ha? May tatawag sa akin, kapatid, na brother, na high blood po ako. Oh. Tumasan man po ang blood pressure ko. Eh, ano dahilan? Hindi ko po alam. Isipin nyo, kapatid. Ito, kapatid, ha? Ang itinataas ng presyo ng dugo ng isang tao, alam niyo ba kung bakit, kapatid? Kapag ang ugali po lagi na pong galit sa bahay. Yung ugali po laging galit. Kapatid, lagi na nakalabas yung litid dito sa kapatid sa lalamunan. Sa leeg. Ang punto ng kapatid, aminin lang po inyo, kapatid. Yung mga turo't aral ng doktor at tao po yan. Doon po nagagalit ang Diyos eh. Kasi mas pinaniniwalaan ng tao ang turo ng doktor, ng tao, kaysa sa utos ng Diyos. At sikapin yung sumunod po, kapatid. Ito mga basic, kapatid, na pinangangaral ito, kapatid. Kailangan po maipiliwanag maigi. At ito rin ang bilin, kapatid. Pagtiisan natin ang mga mahihina. Kapatid, alalayan po natin. Tayo mga malalakas, kapatid, ng pananalig sa Diyos, kapatid, ang umalalay sa mahihina. At turuan po natin silang sumunod. Yun ang mga bilin. At kayong dumadalo na po niyang, kapatid, ikalat niyang mabuting balita ng kaligtasan. At matutuwa ang Diyos, kapatid, at pati ang inyong pamilya, kapatid, madadamay
At damay po sila sa pagkapalang ipinagkakalob ng ating Panginoong Kristo. Amen. Amen, kapatid. Puri natin ang ating Panginoong Kristo. Yung po pinaunawa, kapatid. Kaya na, ultimo yung sa sinasabi, kapatid, tungkol sa pagkain. Walang kinalaman po pagkain. At kung gusto niyo yung topic, kapatid, tungkol sa pagkain, ito po naman yung kapatid sa San Marcos, kapatid, San Marcos Kapitulo 7, talata 18. Kapatid, Kapitulo 7, talata 18. Ito kapatid, ito ang tanong kapatid Kayo man ba ay wala rin pang-unawa? Di ba kapatid? 7-8 kapatid yan. Sabi ng Panginoong Kristo, hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya? Hindi po pinaunawa, kapatid. Hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya. Hindi po pinaunawa, kapatid. Sapagkat, hindi naman pumapasok yon yung pagkain sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. At sa pagsasabi nito, para nang ipinahayag ng Panginoong Kristo na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. So, yung pinaunawa, kapatid. Ang pagkain ay tutuloy lang sa tiyan, tapos idudumi. Kapatid, yun ang pinaunawa. Kaya sundin yung mga bilin, kapatid. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya kayo pinaingatan, kapatid. At magmahalan po kayo. Nagmahalan po kayo, kapatid. Pasensya na po, kapatid. At napuputol po yung audio. Kasi every 12 minutes po napuputol po yan Kapatid, kaya nga mga kapatid, sundin yung mga bilin. Nalalapit na po ang katapusan ng mundo. Bilang na po natin. Bilang na po ang araw at buwan. Kasi sikapin ninyo sumunod. Kapatid, i-focus natin ang ating kaisipan. Binabibilin ulit, kapatid, pinaulit. I-focus natin ating kaisipan, kapatid, hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi mawawala na po lahat yan Kundi sa mga bagay na di nakikita, at yon ay yung mga pangako ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos, kapatid. Kahit sikapin nyo sumunod. Mahal na mahal kayo ng Diyos, kapatid. At huwag po tayong magkatubili sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Yan po ang magpapaganda sa bahay na pupuntahan natin. At din, kapatid, kasama yan sa basihan upang ang iyong pangalan ay makabilang at nakasulat sa aklat ng buhay. Kahit kapatid, bukas lagi palad sa pagtulong. Lahat ng bagay na mawawala ng kapatid, gamitin natin. Gamitin natin makaakit ng maraming magbabagong buhay. Gamitin natin, kapatid, maakit, kapatid, na namumuhay sa magugulong pamumuhay, kapatid. Mga naliligaw ng landas. Puro, kapatid, isipin niya ba, puro murahan, sigawan. Kapatid, yung po pinauna, mga kapatid, kay gulo-gulo. Namuhay na rin po tayong katulad nila. Naging buhay na rin natin yung kapatid. Yung ang anak pinapatulan, ang magulang pinapatulan. Nagsisigawan, kapatid. Akala mo lagi magpapatayan. Mga kapatid, layuan na po natin yung buhay na magulo. Layuan natin ang buhay na masama para maingatan po kayo. Nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Kapatid, nagbabadya na po yan. At kung pahintulutan po ng Diyos,
Sa edad po ngayon na 75, magsi-76 na po ako, ay kapatid, sama-sama po natin salubungin ng Panginoon, kapatid. Sama-sama po natin. Kaya, mga kapatid, loobin ng Diyos, kapatid, na ibigay po sa nangangasiwa ang matatag at malakas na pangangatawan para, kapatid, at matibay na pananalig sa Diyos para, kapatid, sama-sama po tayong sasalubog sa ating Panginoon. Kapatid, yun po pinaunawa. Kasundin yung mga bilin. Mahal na mahal kayo ng Diyos, kapatid. At tungkol po naman, kapatid, isipin nyo, kapatid, sa mga namatay na, kapatid, hindi po totoo na kapag ang isang tapo'y namatay na, kapiling na po niya ng Diyos. Kapatid, yun ang malaki pong kasinungalingan naman ikinakalat sa mundo. Itinuturo po ng mga simbahan na yan, kapatid, ibang mga sekta tuloy na kapag namatay na, kapiling na ng Diyos. Nasaan pa yung punto ng paghukom? Nahahatulan ng Diyos, kapatid, ang paghatol ng Diyos ay kung paano at ano ang ginawa mo nung ikay nabubuhay. Yun ang pinaunawa, kapatid. Hindi sa panalangin sa patay. Ito po yung topic ng para sa kapatid, sa patay at sa muling pagkabuhay. At yun po, kapatid, sa San Mateo, Kapitulo 22 ng San Mateo. Kapitulo 22 ng San Mateo. Sa talata 23, kapatid. 22-23 ng San Mateo, kapatid. Sa talata, kapatid, Kapitulo 22, talata 20. Ito, kapatid. Itong topic nito ay tungkol sa muling pagkabuhay. Kapatid. Kasi para maintindihan nyo rin, kapatid, na hindi totoo yung sinasabi na kapag namatay na, ulitin nyo na, kapiling na ng Diyos. Kaya nga, nababasa pa natin dyan sa social media, yung sa Facebook, bilang iba bumabati ng Nanay, happy birthday in heaven. Isipin nyo, kapatid, wala po silang kaunawaan. Ang tao po pag namatay na, andito pa rin sa lupa at naghihintay, kapatid, ng paghukom, yung pagbabalik ng Panginoon. At ang paghatol naman ng Diyos sa taong namatay na, kung ano ginawa mo nung ikay nabubuhay, nung kahahatulan. Kung nanalig ka sa Panginoong Kristo, ang ginawa mo yung mabuti, kapatid, naroon yung kaligtasan mo. Pero kung namuhay ka ng masama, hindi mo kinilala Panginoong Kristo na dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, kapatid, itutapon ka sa apoy ng impyerno at muli pang mamamatay. At yun ang second death. Kapatid, ito, tingnan yung kapatid dito, ha. Ito yung kapatid tungkol sa muli pagkabuhay. Nang araw din yaon, ay lumapit sa Panginoong Kristo ang ilang Saduceo, mga taong naninindigan na hindi muling mabubuhay ang mga patay. At sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moses na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po, ay merong 7 magkakapatid na lalaki dito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay ng walang anak. Kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayon din ang nangyari sa pangalawa. Namatay din sa pangatlo hanggang sa pampito. Namatay po lahat yung magkakapatid.
At pagkamatay nilang lahat, kapatid, namatay naman ang babae. Ngayon, etong tanong, kapatid. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Kasi, kaya nga dito, maintindihan din kapatid, yung mga nangangako pa na hintayin kita, kapatid, hintayin mo ako, gano'n kapatid, na pag namatay na kapatid na, ang akala naman, magiging mag-asawa pa rin sila, o mag-ama, o mag-ina. Hindi po totoo yan. Ito po, tingnan kapatid, ha? Tinanong nga po dito. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Ngayon, eto na, sumagot ang Panginoong Kristo. Maling-mali kayo, palibasa, di ninyo alam ang mga kasulatan, di ang kapangyarihan ng Diyos. Etong maliwanag na sagot na, Panginoong Kristo. Sapagkat sa muling pagkabuhay ng mga tao, hindi na mag-aasawa sila at magiging tulad ng mga anghel sa langit. Isipin nyo, kapatid, hindi na po sila mag-aasawa. Pero paano yung mga nangangako na hintayin kita? Hintayin mo ako. Kapatid, maliwanag po yan dyan. Kaya nga, mga kapatid ko, magiging anghel na kapatid, pero hindi na lahat ay bubuhayin ng Diyos. Kapatid, sapagkat yung namuhay sa masama, yung wala sa listahan ng aklat ng buhay, muli pa silang mamamatay at yun ang pangalawang kamatayan. At yun itatapon sa apoy ng impyerno. Yun po pinaunawa, kapatid. Kahit sundin yung mga bilin. Sundin po yung mga bilin, kapatid. At ang pinagagawa nga po sa atin, katulad ng kapatid, yung sa sinasabi na sa paghuhukom na po, eto tingyo kapatid, ha? Sa Kapitulo 20 ng pahayag, sa paghuhukom. Ito po yung sa Kapitulo 20 ng sa paghuhukom, kapatid. Ito kapatid. Sa Kapitulo 20, talata 11 kapatid. Sa Kapitulo 20, talata 11. Ito kapatid. Ang huling paghukom. Tingnan kapatid ang titulo niyan, ha? Ang huling paghukom. Pagkatapos nito, sabi ni San Juan na sumulat ng pahayag. Siya po ang may sulat ng pahayag, kapatid, na pinabigay sa kanya ng Diyos. Ito. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakuluklok doon. Na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Sapagkat kaya nga sinasabi, kapatid, may bagong langit at bagong lupa na inihahanda ang Diyos sa atin. Sapagkat itong langit at lupang tinututungan natin na lupa at langit, kapatid, itong langit at lupa, kapatid, pasensya na kapatid na napuputol, ha? Itong langit at lupa, itong langit na ating tinitingala at lupa na tinutuntungan, kapatid, ito kasama na po ito sa mawawala, sa paglalaglagan po ng bituin sa langit.
sa pagsabog po ng araw. Kapatid, nabilin po ni San Pedro yon at bilin ng Panginoong Kristo yung sinasabi, maglalaglag na po mga bituin sa langit. Yung po pinaunawa, kapatid, maglalaglagan na po eh. Kaya nga ito na po, kapatid, sa pahuling paghukom na ito ang bilin sa 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. So lahat ng patay, kapatid, ay titipunin na. Kapatid, eto kapatid maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat at yun ang aklat ng buhay, the book of life. Ito nang ginawa, kapatid, ng Diyos. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, kapatid, nung sila nabubuhay, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Ngayon, ito na, kapatid, pinakukuman na lahat ng mga patay. Iniluwa, dito kapatid, iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, sapagkat, kapatid, sa araw-araw, kapatid, katakot-takutan na mamatay po sa dagat. Kaya sa muling ibibigay ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa, yung dagat hindi na po ibabalik. Kapatid, ang dagat hindi na po ibabalik sapagkat napakarami pong namamatay dyan. Araw-araw. Kapatid, eto na po, kapatid. Ngayon, iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Maraming kapatid, mga pinapatay, yung mga kapatid na yung mga nasa sa kapatid, pati na po yung sinasalbi sa inyo, kapatid, pati sa mga ospital na yan, na po, pinalalagak na po yan. Ito na, kapatid. At ito ng bilin, kapatid. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. At ang lawang apoy na ito ay ang pangalawang kamatayan. Yun ang bilin, kapatid, Ulitin po natin, kapatid, sabay-sabay po tayo. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Kapatid, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, kapatid, isipin nyo, simba po tayo ng simba. Nung araw, kapatid, tayo, kapatid, dalo sa mga church na sinasabi ninyo. Pero hindi po nila pinililiwanag, kapatid, na ang iniligtas ng Diyos yung nakasulat sa aklat ng buhay. Kapatid, sa aklat ng buhay. Yung po pinaunawa. Kahit sundin yung mga bilin, kapatid. Mahal na mahal kayo ng Diyos, kaya, kapatid, pinaingatan po kayo. At ang alalahanin ninyo, kapatid, ang alalahanin ninyo, at ito rin tandaan nyo, kapatid, ang kalaban natin, hindi po tao. Kapatid, kayo kung nag-aaway-aaway man sa pamamahay, ang nagugulo po, dyablo. Ang kalaban po natin ni dyablo, kapatid. Ang kalaban ng tao, dyablo, hindi tao. Kapatid, ito po yung tinyo, kapatid. Saan po mababasa yan? Sa 6:12 ng Epeso. Kapatid, 6:12 ng Epeso. Sa 6:12 ng Epeso, ito, kapatid, ang nakasaad dyan. 6:12 ng Epeso. Sapagkat
ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapawid. Sa madaling salita, ang kalaban po natin ay si Satanas. Si Satanas po ang kalaban natin, kapatid. Sikapin ninyo, kapatid. At hindi po natin, ito tandaan nyo, kapatid, hindi po natin kaya ang kalaban na yan kung wala ang Diyos sa atin. Kaya pagsikapan natin, kapatid, manahan ang Diyos sa ating puso, sa ating tahanan, kapatid, at wala pong gagalaw sa inyo. Amen? Amen, kapatid. Yun ang pinaunawa, kapatid, kahit magmahalan po kayo. Kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Kung nagmamahalan po kayo, kapatid, ang Diyos po'y naroroon sa tahanan nyo. Pero kung nag-aaway-aaway, kapatid, hindi po Diyos ang namamahay sa tahanan nyo, kundi ang dyablo. Kapatid, kaya ang paggagawa po sa ating kapatid, dalawa lang pagpipilian sa atin. Ang magsisi ka sa mga mali mo na gawa, o ang mapahama ka. Mapapahamak, kapatid, ang gumagawa ng masama. Kaya't lagi pong magsisi. At pagsikapan natin makasunod sa mga bilin, at ikaw at ang iyong pamilya, ingatan ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos, kapatid. Amen. Kaya't sundin yung mga bilin, kapatid. Ang mga aral at turo, iisa lang mga aklat po yan Ang Biblia, kapatid, ang banal na Biblia. The Holy Bible. Pero ang pinaunawa din, mga kapatid, yung lumang tipan, pinawawala na po ng bisa yun. Ang lumang tipan, pinawawala na po ng bisa. Kapatid? At yung pinakalagay, kapatid, sa 8:13. Yung idyadyato nyo, kapatid, para magsalita man kayo, alam nyo kung saan ka kinukuha. Kapatid, sa 8:13, kapatid, ng Hebreo 8:13, Kapitulo 8, Kapitulo 8, talata 13. Ito po ang biling, kapatid. Sa kahuli-huli ng 8, kapitulo. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una at yun yung lumang tipan. At anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Hindi po pinauna, mga kapatid. At kaya din dito naman, kapatid, kay San Lucas po naman, sa Ebanghelyo po ni San Lucas, sa Kapitulo 16, kapatid, sa 16, kapatid, sa Kapitulo 16 ng San Lucas, talata 16, eto, tingnan kapatid, ang paunawa din, kapatid, tungkol din ito sa lumang tipan. Ang kautusan ni Moses, at yun yung lumang tipan nga, kapatid, at ang sinulat ng mga propeta, lumang tipan po yun, At, kapatid, ito rin ang unawain nyo, yung limang aklat na nauna sa lumang tipan, yung po lahat po, ang may sulat po na si propeta Moses. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kapatid, si propeta Moses sumulat ton, kapatid. At yung mga sinulat pa iba yan, mga propeta po mga sumulat yan. Kaya sinasabi dito, ang kautusan ni propeta Moses at ang sinulat ng mga propeta ay hanggang, alin nyo, kapatid, kung ano sinasabi, ang bisa lang nito ay hanggang kay Juan Bautista.
Sapagkat simula nung mabautismuan ni San Juan Bautista, ang Panginoong Kristo, kapatid, na may nakita ng lumipad na parang animo kalapati na ibon at ni Holy Spirit. Doon na nagsimula ang pangangaral ng Panginoong Kristo. At yung pangangaral ng Panginoong Kristo na yan, nagsimula, dito na nga po yan sa Bagong Tipan. Kapatid, kaya igat na niyo yung kapatid. Ilista niyo po yan. At lagi niyo pong dala ang banal na kasulatan. Kapatid, sapagkat ang alalahanin niyo, ang banal na kasulatan, yan ay salita ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. Alalahanin, kapatid, para po kayo maingatan. Kapatid, para po kayo maingatan. Sundin po niyo mga bilin, kapatid, at iingatan kayo ng Diyos. Yan ang pinaunawa, kapatid. Kahit sundin niyo mga bilin, kapatid, at magmahalan po kayo. Alalahanin niyo, kapatid, pag alam niyo na ang istorya ng banal na kasulatan, sapagkat, kapatid, ang plano ng Diyos ay nilalahat sa inyo. At ang plano niya, kapatid, ililigtas ang kanyang mga anak. Saan? Kapatid, bago maglaglagan ng bituin sa langit. Sapagkat, kapatid, yung paglalaglagan ng bituin sa langit, yan po ang plano ng Diyos. At ayon nga kay San Pedro, sa Kapitulo 3, talata 10, at ayon nga kapatid, kaya nga kapatid, sundin natin ang mga bilin, kapatid, at pasensya na po napuputol yan. Kaya sumunod po tayo sa mga bilin ng Diyos para maingatan po kayo. Kapatid, magmahalan po kayo. Yan po ang magpapatibay sa inyo. Yung pagmamahal ng tapat. Kapatid, yung pagmamahal ng tapat para maingatan po kayo ng Diyos. Yung po pinaunawa, kapatid. Kaya yung mga maling gawa, iwasan na po natin, layuan na po natin yun. At kaya nga pinabibinan din, kapatid, sa kalalakihan, yung sakit sa bato, sa magaling yung kapatid. Taliwas naman siya sinasabi ng mga doktor na galing sa maalat na pagkain. Hindi po yung kapatid. Sa gawang masama ng tao. Kapag nakikialam ang isang lalaki sa isang babae na hiwalay sa asawa, sakit po sa bato ang magiging sakit niya. At kapag dalaga naman ang pinakailman, kapatid, prostate po naman ang sakit. Prostate po naman. Yan po pinaunawa. Sundin niyo mga bilin, kapatid, para maingatan kayo ng Diyos. At aminin niyo ang mga mali niyong ginawa. At inuulit ko, kapatid, yung mga lihim, dapat wala na pong natitirang lihim sa inyo. Ano pong ibig sabihin niya, kapatid? Wala na po kayong lihim na tinatago. Sapagkat yung mga tinatago, yung mga kasalanang nagawa. Kapatid, yung mga kasalanang nagawa. Kasi sikapin niyo sumunod, kapatid, para maingatan kayo ng Diyos. At ang tao'y hahatulan ng Diyos ayon sa kanilang mga lihim. Yun po yung kapatid. Sapagkat yung mga lihim, yan yung mga itinagong ginawang mali at na hindi tama. Mga ginawang masama. Kahit kapatid, pati na po yung mga ugali po natin na hindi po tama. Yung mga masamang ugali, yung pagiging maramot, maingitin, kapatid. Iwasan niyo po yan, kapatid. Para maingatan po kayo. Kaya yung mga nakakalat na mga sakit-sakit na yan, kapatid, kaya instant healing po ang ibinibigay sa banal na gawa ng Diyos. Kapatid, sapagkat sa isang tao na nagkasala, kapatid, may masamang espiritong namamahay sa kanya. At yung espiritong masamang namamahay na yan po nagdudulot ng sakit. At kapag yan po'y lumayas, magaling na po kayo. Kahit mga kapatid, sa inyo kapatid na
sa pagkakalob, kapatid, ng bendisyon ngayong araw nito. May pagkalob sa inyo ang bendisyon, kapatid, para may ingatan kayo ng Diyos at panatiling yung malinis sa puso nyo. Ang sikapin lang yung mga kapatid, huwag lamang basta gumaling ang sakit nyo. Huwag milagro hanapin nyo. Kapatid, ang salita ng Diyos, ang inyong kauhawan, ang itimamahay sa inyong puso, matanim sa inyong isipan, ito magiging gabay niyo sa pagbabagong buhay. Kapatid, ang Espiritu Santo mamamahay sa inyong kapatid. At wag po natin dudulutan ng kapigatian ng Espiritu Santo. Sapagkat pag binawi na ng Diyos ang Espiritu Santo, mapapahamak na po tao. Kapatid, mapapahamak na. Kaya sumunod po kayo sa mga bilin at iingatan kayo ng Diyos. Kapatid, magmahalan kayo, kapatid. At ang bilin pa nga, kapatid, ito sa 11:25, 11:25, kapatid, na San Juan. Sa 11:25 ng San Juan. Sa 11:25 ng San Juan, kapatid, ito sinasabi, kapatid, ako, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kapatid, at ang bilin, kapatid, ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yun ang bilin, kapatid, ha? At ito naman ang bilin, kapatid, at ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, hindi mamamatay kailanman. Ngayon, may nakasalinit po dyan sa itong pangalawa. Kapatid, itong bilin, kapatid, ha? At ang sino mang nabubuhay sa ngayon, yun po nakasalinit yan, sa ngayon, ay at nananalig sa akin, hindi na mamamatay kailanman. At sa ngayon po, kapatid, kung muna sa huling panahon na tayo, meron na pong ilan po niya sa inyo, kapatid. Hindi pa lahat. Sikapin nyo, kapatid, na makasunod na. Kapatid, ang mga pangalan din nakalista na po sa listahan ng buhay. Sikapin nyo, kapatid, na sumunod. Para ingatan po kayo. Kapatid, at dito rin, kapatid, tinin nyo, ha, kapatid, sa Kapitulo 12 ng unang Korinto, o ng ikalawang Korinto, kapatid. Ikalawang Korinto. Sa Kapitulo 12, talata 7, kapatid, page number 222. Kapatid, ito tingnan nyo, kapatid. Meron pabibilin po sa atin dito, kapatid, na ito kasi, kapatid, kung may mga pagkakataong, kapatid, na may nagawa tayong hindi tama, may masakit po tayong abutin eh. May mararamdaman ka sakit. Dati-rate, kapatid, isang araw, halimbawa, nagkasala, nakagawa kong mali, bukas pa ko mararamdaman yung sakit. Pero ngayon, kapatid, may ginawa kang mali, andyan, tama ka na agad, kapatid. Para maituwid po tayo eh. Para maituwid po tayo. Ito po yung paliwanag dyan eh, kapatid. Tinan nyo, kapatid, dito. Sa 12:7 ng ikalawang Korinto. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ito, kapatid, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na magsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Wag maging mayabang, kapatid. So, kaya pala, kapatid, na kung may nararamdaman tayo, dahil may mali po tayong ginawa para maituwid po tayo. At ang nag-aabang dyan, ang dyablo. May pamalo po ang dyablo. Kapatid. Kapatid, tinayo ha, para maituwid po tayo. Kahit sundin nyo mga bilin, kapatid, magmahalan kayo.
Yung inyong pakikisa, kapatid, wag lamang kayo basta makinig. Sundin po ninyo, kapatid. Unawain nyo maigi at ipamuhay nyo. Bigyan nyo ng kasiyahan ang Diyos, wag ang tao. At kung kayo man igagawa ng mabuti, kami mag-aalay, kapatid, huwag nyo nang ipakita sa iba o huwag nyo nang ipagsabi pa para malugod ng Diyos, kapatid, na ating pinagsisilbihan. Kapatid, amen? Amen, kapatid. Purihin ng Diyos, kapatid. Ngayon, mga kapatid ko, ibibigay na po ang benediction, kapatid, para linisin ng Diyos ang inyong mga puso, pati mga masakit-sakit sa inyong karamdaman nyo, kapatid, mawala na po agad. Pero nais lang ng Diyos, kapatid, tayo po'y tumalim at sumunod. Kapatid, ang tayo po'y tumalim at sumunod sa mga bilin para maingatan po kayo. Saan man kayo naroon na nakikinig kayo, mga kapatid, ibibigay sa inyo ang pagpapala. Ibibigay sa inyo ang pagpapala, kapatid, para maingatan kayo ng Diyos. Nililisin ng Diyos ang inyong mga puso. Ano man ang karamdaman nyo ngayon, kapatid, sa inyong pakikinig, sa bendisyong igagawad, kapatid, pagkakanin ng Diyos ang inyong daladalahin. At pati na po yung inyong mga kahilingan na itataas, kahilingan, kapatid, na may pananalig at pasalamat sa Diyos, tunay pong ibibigay sa inyo. Kapatid, yung po pinaunawa. At kung meron man dito, kapatid, na nakikinig sa inyo dyan, at dumalo, kapatid, at nakikinig, kapatid, sa group natin, kapatid, sa page ng Divine Power, kapatid, kahit po may positive, kahit positive po sa COVID, igagawa po sa inyo, nililisin kayo ng Diyos, kapatid, mawawala na po yun. Kapatid? Amen? Amen, kapatid. Purihin ng Diyos, kapatid. Kaya na't mga kapatid, magsitayo po kayo, mga kapatid. Magsitayo po kayo. Magsipag-awit muna, kapatid, ng ang Diyos ay pag-ibig, kapatid. Meron bang may magigitara ba, kapatid na hari? Wala po. Wala? Okay, sige, kahit hindi na balik, kapatid. At mga kapatid ko, mahal na mahal kayo ng Diyos, kapatid. Kaya kayo ay tinawag sa banal na gawain ng ating Panginoon. Kayo ay nakabilang sa banal na gawain ng Diyos, kapatid. Sikapin nyo, kapatid, may pamuhay po ninyo. At hindi lamang, kapatid, sarili ang intindihin. Kapatid, ikalat nyo ang mabuting balita. Kapatid, at iingatan kayo ng Diyos. Yung ibinigay sa akin, kapatid, na mga kamangha, mga bagay, pati na paggawa ng himala, kapatid, ibibigay din po sa inyo kapag tumatalima na po kahit sumusunod sa mga bilin. Ang pagsikapan lang, mga kapatid, lalo-lalo na sa pakiksama natin, sa pamamahay natin, sikapin po natin, wag napapatulan po sila. Kapag nakakaraos na po yung maghapon na hindi kayo nagtatampo, hindi na kayo naiinis, hindi na kayo gagalit, kapatid, titibay na pananalig niyo sa Diyos, at alam niyo ba, kapatid, lalakas na po kayong manalangin. Amen. Amen, kapatid. Amen, kapatid. Titibay na po, kapatid. Kapag sumunod, ang biniling, kapatid, kanina naputol. Kapag nakakapagpigil na po tayo sa sarili, kapatid, na hindi na po natin pinapatulan na kasama sa bahay, kapatid, titibay po pananalig nyo at lalakas po kayo manalangin. Kapatid, so kaya handa nyo yung sarili, kapatid, amin yung mga pagkakasalang nagawa, kapatid, aminin, kapatid, at ulitin ko din, kapatid, kung may mga lihim pa kayo nakatago, ilabas na nyo lahat yung, kapatid, para linisin ng Diyos ang inyong mga puso. At magsinuhod po tayo, mga kapatid. Magsinuhod po tayo. Ha?
Ano kapatid? Aawit po. Hindi na kasi walang mag-accompaniment, walang mag-ano eh. Walang mag-ano. Diyos ay pag-ibig lang po. Ang Diyos ay pag-ibig. O sige kapatid. O sige kapatid, pasensya na po. Tumayo po muna tayo mga kapatid ko. At tayo po'y aawit ng Diyos ay pag-ibig kapatid. Sige, ano mo kahari? Pangunahan mo kapatid kahari ha? Awit po muna tayo kapatid. Napapuri sa Diyos. Okay kapatid. Ready na kahari? Okay po. O sige, simulan mo na kapatid. At kaluluwa ang siyang nagdulot sa atin ng gintong aral at pag-asa, pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman, puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal at kung tayo'y bigo ay huwag limutin, may Diyos tayong nagmamahal. Sa ating pagsuyo, pinikalat sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa mga pusong buhaw sa pagsuyo. Diyos, ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo bigo ay huwag limutin, may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid ko minamahal, pati na po kayo mga nakisama niyo kapatid sa magsiluhod po tayo mga kapatid. Magsiluhod po tayo mga kapatid ko. At magsusumamo tayo sa Diyos kapatid. Kaya kayo mga nakikinig kapatid, nanonood kapatid, ano man ang iyong kapatid, mga karamdaman, mga sakit at nararamdaman niyo kapatid, pati mga daladalahin yung mga problema, kapatid, walang imposible sa Diyos. Kapatid, sikapin lang yung sumunod kapatid. At kasama po kayo sa bibiyayaan sa araw pong ito. Tayo po'y manalangin sa Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid. Amen. Ipikit niyo yung mga mata.
at itungo niyo ang inyong mga ulo. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Kristo, tinataas po namin sa inyo kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagsala at kamali ng anak. Panatilin po niyo malinis ang puso, tapat na naglilingkod, sumasama sa inyo. Gabay niyo yung Panginoong Kristo, ang inyong mga anak na lagi pong manalangin at huwag magsawa sa paggawa ng mabuti sa kapwa at lagi makapagpigil sa sarili na magkasala. At na nagkakasala pa rin patawarin nyo, nalalabig pag-initin nyo, nalalayo palapit yung nanghihina, pananalig palakasin nyo. Maging sila mga walang-wala at nagigipit at nabibigatan sa kanilang pasanin, amang banal. Maraming salamat sa pagkapag-anin nyo sa dala-dalahin nila. Magari lagi sa puso ng inyong mga anak ang pagmamahal ng tapat, ang awat pag-ibig sa kapwa, kapayapaan sa mga pinupuntahan, gandi sa kanilang mga tahanan. At sa mga pinahanap at pinatatawag niyo makarating na po, punin po ang madalugan niyo na magsisipagbalik loob sa inyo, na tinatag niyo sa apat na sulok ng mundo. Malis na po talukbong sa kanilang mga mukha, ang malis na po ang hadlang. At ang banal sa mga nag-iisip at gumagawa ng masama sa iyong mga anak, maging sila nagbabanta, kahabagan niyo po sila, Panginoong Kristo, di po nalaman ang kanilang ginagawa. At maraming salamat mas pagkakulob niyo sa pangangailangan at kaayusan ng banal na gawain niyo, ng banal na templo, ng banal na lugar niyo, at ang banal na cross niyo. At ang kalooban niyo, Panginoong Kristo, ang masunod at mangyari sa inyong mga anak sa lahat ng oras. At amang banal, sa mga namumuno ng pamalang mula Pangulo hanggang sa Kalipunan, mga barangay, ipo nyo po sila pag sa pumumuno nila sa nasakupan, magkaroon ng awat pag-ibig at iyong anak makapamuhay na mapayapa. At ang kami po ipadala pa niyo ng marami pang mga nyo kung magsisiganap, mga tunay at tapat na manggagawa, sapagkat sinasabi niyo, marami pong anit, kulang ng manggagawa. Ama, digin niyo aming mga panalangin at bawat mabagkayma sa ibang mga nakatwag niyo po sila pabang. At digin po niya Panginoong Kristo ang kanilang mga pagsisisi, pangako na pagbabagong buhay. At ang lahat po ng ito, Ama, ay tinataas namin sa pangalan ng Panginoong Kristo na tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Panginoong Kristo. Sabay-sabay na po tayo, mga kapatid ko. Manalangin tayo sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Kristo. Manalangin tayo, mga kapatid. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw ang maghari sa amin, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa nasala sa amin. At huwag mo kami hirap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Amang banal, ang igawad po ninyo sa kanila ang iyong bendisyon ng pagkapatawad na maglilinis sa kanilang puso, mag-aalis sa sakit at karamdaman, papalay sa masamang espiritu, papanatili ng kapayapaan sa bawat puso at tahanan ng iyong mga anak. Ang mga bagay na ito, Panginoong Kristo, ay kailangan ang makagaganap. Sapagkat kayo man siya nangangaral, nagtuturo, kakaloob ng kagalingan, naghahayag at nagpapaliwanag ng mabuting balita, maawa po kayo sa imong mga nakatwag niyo po silang pababayan. At ang lahat po ng ito, Ama, ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Sabay-sabay tayo mananalangin sa panalangin itinuro ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw ang maghari sa amin. Sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad
aming pagkapatawad sa nasala sa amin. At huwag mo kami hirap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, magpakin. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ipagkakalob niya sa mga oras to ang kanyang bendisyong mula sa kitaasan ng ating Panginoon sa Kristo, na nililis sa puso ng kanyang mga anak na nakikisa ngayon sa mga oras to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Purihin ng Diyos, kapatid, purihin ng Diyos. At Amang Banal, maraming salamat po sa bendisyong iginawad yun na naglilis sa puso ng inyong mga anak, nagalis sa mga sakit at karamdaman, nagpalaya sa masamang espiritu, nagpanatili ng kapayapaan sa bawat puso at tahanan ng inyong mga anak. At ang mga bagay nito, Panginoon Kristo, kayo lamang ang makagaganap. At ang lahat po ng ito, Ama, ay tinataas namin sa pangalan ng Panginoon Kristo, na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Magsumamo kayo sa Diyos, mga kapatid ko. Ngayon, pinagkaloob kapatid ang bendisyon, kapatid. Tayo po'y magsusumamo sa Diyos at muli mananalangin, kapatid. Mag-aali tayo na panalangin sa ating Panginoong Kristo, kapatid. At mga bilin, kapatid, kapit-kapit ang mga kamay, at muling ipikit ang mga mata at itong ang ulo. At tayo po'y sabay-sabay na mananalangin sa panalangin itinuro ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw ang maghari sa amin, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa nasala sa amin. At huwag mo kami hirap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Mula sa ating Panginoong Kristo, ang dakilang Diyos na may lalang ng langit at lupa, habag, pag-ibig, kapayapaan sa mayong lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Puri kayo, Panginoong Kristo. Magsitayo po ang lahat, mga kapatid ko. Tayo po ang lahat, mga kapatid. Tayo po ang lahat, kapatid. At itaas sa mga kamay. Itaas sa mga kamay, kapatid. At ipikit ang mga mata at itong ulo. At sumunod po kayong lahat, mga kapatid ko. Panginoong Kristo, maawa po kayo. Nagkasala po ako. Patawad po. Amen. Panginoong Kristo, maawa po kayo. Nagkasala po ako. Patawad po. Amen. Panginoong Kristo, maawa po kayo. Nagkasala po ako. Patawad po. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. At muling itaas sa mga kamay at ipikit ang mga mata, kapatid. At habang nakapikit, kapatid, ipapagpag lamang yung kanang paa, kapatid. At lilinisin po ng Diyos ang inyong mga puso, kapatid. Ipagpag ang kapatid ang paa, kapatid, ang kanang paa. Ipagpag, kapatid. At maraming naalis siya, kapatid. Pagpag, kapatid. Pagpag.
Pagpag at marami pong naalis dyan. Pagpag. At ganun din sa kaliwa, kapatid. Salamat sa Diyos. Pagpag din, kapatid. At marami naalis dyan, kapatid. Salamat sa Diyos. Pagpag, kapatid, pagpag. Pagpag, kapatid, pagpag. At ulitin pong kanan. Ulitin pong kanan, kapatid. Pagpag, kapatid. Pagpag at marami pong naalis dyan, kapatid. Pagpag, kapatid. Pagpag. At ulitin din po ang kaliwa, kapatid. Marami na alis niyan. Salamat sa Diyos. Pagpag, kapatid. Pagpag. Pagpag. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Amen. At muling ipikit ang mga mata, kapatid. Itong ang ulo. Taas ang kamay, kapatid. Hinga pong malalim, kapatid. Hinga malalim. Labas. Salamat po, Panginoong Kristo. Hinga malalim. Labas. Salamat po, Panginoong Kristo. Amen. Hinga malalim. Labas. Salamat po, Panginoong Kristo. Purihin po natin Panginoong Kristo. Ngayon, kapatid, ipinagkaloob sa inyong bendisyon, kapatid. Sikapin lang yung kapatid. Huwag nang marumihan ang iyong mga puso, ha, kapatid, ha? O yung mga masasakit sa inyong kapatid, kahit na virtual po ito, kahit virtual, kapatid, ang bendisyon ng Diyos ay natamo nyo. Kahit sundin yung kapatid ng mga bilid. At pati na, kapatid, inuulit ko, ha? Total sa pandemic nga po tayo. Kung kayo po may mga problema, kapatid, kahit ano po problema, kahit mga may kaso po kayo, kapatid, sikapin lang yung makasunod kayo sa mga bilid ng Diyos, layuan yung masama, at itawag niyo po sa akin, kapatid. Kaya po kayo matulungan, kapatid. Kaya pong pag-ani ng Diyos ang inyong mga daladalahin. Amen? Amen, kapatid. Purihin ng Diyos, kapatid. Purihin ng Diyos. Yan, mga kapatid, ipagpapatuloy na po ng ating moderator na si Jerry Pelayo ng Payong, kapatid. At maligayang araw po sa inyo lahat, kapatid. Mapayapang araw, kapatid. Mapayapang mula sa ating Panginoon Kristo. At magbatian po tayo ng pagmamahalan, kapatid. Okay, kapatid. Senyas po ng I love you. I love you, kapatid. I love you. I love you, kapatid. At peace be with you. Peace be with you, kapatid. Magbatian po kayo, kapatid. Magbatian po kayo. I love you. Peace be with you, kapatid. Peace be with you. Okay, kapatid. At si Jerry na po. Si Jerry na po ang mamamahala po, kapatid. Ang hawak po, kapatid. Okay, Jerry, salamat sa Diyos. Sa inyong mga pagganap, kapatid. Salamat sa Diyos. Okay, kapatid. Salamat sa Diyos. Okay na po, brother. Okay, sige, kapatid. Patayin ko. Oo, sige. Salamat po, brother. Okay, kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong pakikiisa, kapatid. At ang mga bilin ng Diyos inyong sundin. At ingatan po kayo, kapatid. At loobin ng Diyos, makita-kita na rin po tayo, kapatid. At pagpalain ka natin, Panginoong Kristo, sa inyong kapatid na nakipag-live ngayon sa banal gawin ng Divine Power, Prayer Healing Community. I love you. Peace be with you. Peace be with you, kapatid. Peace be with you. I love you, kapatid.